Hindi po nagkakaiba yung ating nalaman dito sa inilantad na ito ng mga nag-file ng impeachment at ng case sa ICC. Ito po yung malalalim. Alam niyo po, mas naniniwala po ako sa mga ganitong madalang ko lang na matanggap. Kasi nakikita nila, nakikipaglaban ako, kaya sinisenda nila ako ng ganito. Kasi alam nila na malakas ang loob ko na magsalita. Talagang bulgar kung bulgar, walang sikre-sikreto. Kung kaya, siguro, napipili din nila akong senda nito. Kahit yung mga ebidensya pinakikita ko sa inyo, siguro dahil iniisip nila si Aling Marie, talagang lumalaban para sa bayan. Matapang na inilalantad ang mga nalalaman. Alam nyo, hindi lang po yung nalalaman kong inilalantad ko, pati po yung tunay kong nararamdaman. Pag galit na galit ako at may nababalitaan ako na mayroong nagtatangkang aapi at mananakop sa bansang Pilipinas sapagkat ang aking pamilya ay narito. Kayong mga kababayan ko ay narito. Narito din ang mga kababayan nating walang lakas ng loob na lumaban, walang lakas ng loob na sumigaw, walang lakas ng loob na mga twiran at sabihin ang nararamdaman. Nakakaawa sila, mga kapatid. Bakit tayo kailangang manahimik samantalang pwede namang gampanan ni Aling Marie ang 10 Pilipino na hindi makapagsalita? Pwede namang magsalita si Aling Marie katumbas ng libong-libong mamamayan na hindi makapagsalita. Yung mga takot ay kaya namang gawin ni Aling Marie ang maging matapang para sa mga tao na ayaw sila na kagaya ng ginagawa sa akin. Pinabalahura, minumura, nilalapastangan, no? Yan po ang magagawa ni Aling Marie. Kung kaya't ako po ay nagagalit pag ako'y may nalalaman at nababalitaan na ganyan ang ginagawa sa atin ng mga ganyang klase ng tao kay Duterte at sa mga alipores niya na walang paninindigan, traidor, no? Ha? Sila yung mga walang prinsipyo sa buhay na kanila na nililinlang pa ang mga sarili. Pinagmumukhang hindi kanila. Di ba kagaya ni Marcoleta? West Philippine Sea na natin ito. Kanya na rin naman niyang West Philippine Sea. Pero bakit kailangan niya ipangalandakan na walang West Philippine Sea? No, di ba? Kaya hindi natin masisisi yung ating matataas na nasa katungkulan na pumatol na rin sa mga ganyang klase ng kasinungalingan. Ako pa po kaya ang hindi papatol? Kung yung mga matataas na may kapangyarihan na kayang-kayang lumaban, na pwedeng magpalampas sa mga ganyang kasinungalingan, ay pumapatol na rin ngayon. Ako pa po kaya ang hindi papatol? Lalo na kung ramdam ko na totoo ang mga nangyayari. Gaya ni Escudero, gaya niya mga abogado sa Davao. Ito ang malinaw na interest nila ito. Na akala nila at tinanggap nila ito sa China, mababawi pa nila ang kagustuhan ng China. Hindi na po. Once na ibinigay na ng China sa kanila ito, itinapal na sa mga pagmumukha nila. Wala na tayong bansa. Wala na tayong laya. Wala na tayong karapatan sa sarili nating bansa. Kawawa. Ito nga po inilista ko na lang po yung mga nabalitaan ko, no? Yan na nga po, gagamit sila ng troll farms, financer ng mga DDS senator ay China, may pondo sa PDP laban, at may pang-areglo sa mga mag-deny ng impeachment. May mag-aareglo
sa mga senador na magdi-deny sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya pala si Sara Duterte ay tahimik. No? Kaya pala ang lakas ng loob ng mga hudas na yan na tanggihan ang sigaw ng taong bayan na ituloy na ang impeachment. Ano sabi ni Escudero? Walang pro, walang antay na pwedeng mag-utos sa kanila na i-impeach na si Sara Duterte. Ano ang sabi pa ni Escudero? Hindi pa nila pwedeng umpisahan. Ay bakit? Kailangan isigaw sa kalsada ang katarantaduhang ito ng mga senador para sila'y matauhan. Mga tao lang din yan, mga kapatid. Mga tao lang din yan. Iisa lang din ang buhay ng mga yan. Dito din nakatira ang pamilya niyan. No? Ang pera na uubos. Pero magsisiman sila once na ginawa nila ang kagustuhan ng China. Hindi na nila maibabalik. At sa pagkakataong ito, ang tiwala sa kanila ng tao ay wala na. Hindi sila naaawa sa bansa natin. Walang kakibo-kibo. Tayong mga Pilipino, atin ito, Tagalog tayo. Madali tayo magkakaintindihan kung ano ang gusto at ayaw natin. Diba? Walang magsasalita sa atin na tayo ay tanga at bobo kung hindi natin gagawin ang sumunod sa mga hudas na kagaya ng mga lipores ng China ito, sina Duterte at ang mga senadores nito. Sino ba yan? Mga senador lang yan. Na-tiyempo lang ng mga opisyalis ng gobyerno yan. Ano ba naman yung mga hudas na yan? Pwede nating tanggalin yan dahil tayo nag-upo. Tayo ang magtatanggal. Hindi kayo dapat matatakot. Walang dapat katakutan sa mga hudas na yan. Pwede nyo murahin yung mga hudas na yan. Pinalalaman natin yan. Binubuhay natin yung mga yan. Sinusweldohan natin yan. Kung anong gusto nating paglilingkod sa atin, yun ang isulong natin. Bakit tayo susunod? Una, wala sa konstitusyon ang kanilang mga pagpapasunod. Gaya nitong dynasty law. Anti-dynasty law, hindi nila pinapansin yan. Sa mga nagsulong niyan, hindi nila pinapansin. Bakit? Yan ang isusulong ni ni Lucas Espiritu. Hindi nila pinapansin yan. Alam niyo bakit? Sapagkat ayaw nilang mawala sa pwesto. Ayaw nilang mahinto ang kanilang lahi at saling lahi sa pagkakaupo sa gobyerno. Ayaw nilang lubayan hanggat mayroong tax na maakyat sa pondo ng bayan. Hindi nila gustong iwanan yan dahil dyan sila nakakapagpayaman. Kaya mga kapatid, i-zero vote nyo na yan, mga hudas yan. Mga walang kwentang tao yan. Hudas na yan, kaswelduhan lang natin ang magsasabing hindi po pwede ang pro-impeachment or anti-impeachment na mag-utos sa kanila. At sino sila? Magalit pa sila sa akin, wala akong pakialam. Kapag initan nila ako, kung papatayin nila ako, patayin nila ako. Huwag na nila akong kasukasuhan, huwag na nila akong i-citing in contempt ng mga katarantaduhan nila. Sige, gawin nila. Pero palamunin nila ang mga anak ko. Pag-aralin nila ang mga apo ko, mga anak ko. Iyan ang mga pananagutan ko sa buhay. Kung kaya't ako'y nakikipaglaban. Mga kapatid, hindi ako natatakot sa mga hudas na yan. Sino ba yan? Papatulan nila si Aling Marie dahil nagsasabi ng katotohanan, sila'y nasasaktan, tinatamaan sila, mga guilty sila. Ganun lang yun eh.
Kung hindi totoo sinasabi ni Aling Marie, hindi lang nag-iinitan si Aling Marie. 1+1 lang yun. Kaya kayo, huwag kayo matatakot. Ano sinasabi ni Maharlika na hindi dapat ma-impeach yung gadang yan? Ang linaw-linaw, sinabi nga dito no? Nabasa ko nga na hindi raw basihan ang banta ni Sara Duterte para siya ay ma-impeach. Hindi basihan ang pagbabanta dahil wala pa naman daw pinapatay. Iintayin pa ba na totohanin ang pagbabanta ni Sara Duterte? At ano naman yung ginawa ni Sara Duterte na panlilinlang na pati piatos ay ginagamit na binigyan niya ng confidential fund? Saan niya dinala ang pera ng bayan? Saan niya dinala ang kanyang ninakaw? Sininta ang Maharlika niya, si Maharlika, huwag ng tayong balimbing na hayop yan no? Minessage ko yan, di sumagot Ini-invite ko yan sa aking blog doon sa aking FB page, hindi sumagot. Sabi ko, pwede ba ma-invite kita? Interviewin lang kita. Kasi alamin ko sa kanya, dati siyang BBM Tapos naging Duterte siya Naniniwala ba kayo dyan sa hudas na yan? Huwag niyo paniwalaan yung mga animal na yan. Sabi ni Ronald Bato de la Rosa, napakarami raw piyato sa Davao. Bakit wala siya maiharap? Kung ako dito sa mga taga-Quadcom, ipaharap ko yan kay Bato de la Rosa, yung mga piyatos na yan, kung sino yan. Hanapan ko yan doon sa registrar. Sa registrar ng Davao, sa registrar dito sa Maine. Hanapan niya ng mga records kung talagang may piyatos. Talagang ginagago ang Pilipinas. Ginagago tayo, mga kapatid. Hindi tayo pwede magago ng mga yan. No? Kung yung mga senador na ako, mga bobo Sa totoo lang Ha? Totoo yan. Bakit ba naman mga bobo? Ano ba naman ang mga nagawa niya? Di mo wala? Ayun. Saan ko naman nakakita pag nangangampanya? Pag nangangampanya. Eto. Tingnan nyo pag nangangampanya yung mga hudas na yan. Kung di ba naman lumulustay talaga ng pera yan. Sabihin na natin, nilulustay nilang pera yung pera ng China. I-invite nila mga tao pumunta sa kung saang lugar. No? Papagurin nila yung tao, sa dami ng tao, makipagsiksikan. No? May pagkain ko, sandwich sa tubig. No? Pag sumigaw sila, sasagot naman yung mga usbaw na pumupunta. Alam nyo noong panahon na bata pa ako, yung malinis pa ang gobyerno natin. Hindi ko nakita na ang magulang ko'y nagpunta sa mga okasyon, sa mga imbitasyon, sa gatherings ng mga kandidato. Ang mga kandidato ay nakikita ko na pumupunta sa bahay namin, kinikilala ang magulang ko, mga kapatid ko at kinakamayan. Ang ibig ko sabihin, pinagpapaguran nila ang boto ng tao. Hindi yung boboto ang pinapagod nila. Bakit naman nagpapagod yung mga tao sa pagpunta? Kasi may pain-pain sila. Meron silang bait, may pain silang pera. Kuno naman, mamimigay ng pera kuno. May mga t-shirt ko nung ipamimigay, may mga kung ano-ano ko nung ipamimigay. Bakit ganon? Kasi ginutom na nila ang taong bayan. Kaya sabik na sabik ang taong bayan. Sa tuwing mayroong ganyan, ay may nakukuha silang grasya. Ang hindi nila naiisip, pera din nila yun. Ay, maiya ka? Diyan lang. Anong Manila Bay kinakata mo pang ina ka? Alam mo ba kung ano yung Manila Bay? Ha? Nilagyan niya ng dolomite. Yung dolomite, nilustayan niya ng pera ng bayan. At yung dolomite, kung ang gastos niya sa hinayupak ng dolomite na yan ay 5 milyon, ginawa niya sa listahan niya na ipapakita ay 10 milyon. Yung 5 milyon nasa bulsa niya. Usbaw ka. Wala kang
napakaalam-alam na animal ka, huwag kang sabat na sabat, no? Pero ririndihin ko kayo. Ririndihin ko kayo para maintindihan nyo ang mga katangahan nyo, no? Kayong mga DDS, pagmamalaki nyo sa akin yung Manila Bay. Mabuti pa ko, dating Manila Bay yan eh. Nakakapasyal pa ng libre yung mga tao dyan eh. Tuwing madaling araw dyan, nagpapaaraw ang mga bagong nanganak. Tuwing merong mga magde-date dyan, mga kabataan, dyan lang sila tumatambay. Libre, walang gastos. Nalalanghap nila ang preskong hangin mula sa karagatan. Ngayon, may presko pa bang hangin? Dolomite. Ano yung dolomite nyo? Tinambakan na rin ang basura. Mahiya naman kayo. Parang hindi ko alam yung sinasabi mo. No? Kayo, kung lalaban din lang kayo sa akin ng debate, mag-ipon kayo ng isasagot nyo. No? Yes, mga mal-edukada yan. Walang alam yan, mga mamang yan. Ang alam lang nila, purihin si Duterte. Hindi nila alam, gagapang sila sa kawawaan. At ang Duterte nila, ang namayagpag sa gobyernong ito. Ay, handa naman yata yung mga hugas na yan na humimod sa puwet ng China eh. Alam nyo, darating sa inyo yan. Darating sa inyo na kayo'y tagahimod sa puwet ng Chinese. Diba? Ano masasabi ko? Kung pinklawan ako, so what? Eh, kung pinklawan ako, ano magagawa nila? Ha? Pinklawan ako? Nakikita nyo ba ang pink at dilaw sa katawan ko? Oh, ang galing ano? Ang galing yung mga hudas na yan. Maaari nga, dahil ang tatak ng Aquino ay dilaw at ang tatak ni Leni Robredo ay rosas. So, anong masama? Kayo, anong tatak nyo? Berde? Berde ano? Berde mga utak nyo. Alam nyo ba yung mga bastos? Berde utak nun. Alam nyo ba yung mga pilosopo? Berde utak nun. Yung mga baliw? Berde utak nun. Yun ang ibig sabihin na berde. Berde yung utak nyo. Lahat ng katarantaduhan, alam nyo. No? Eh, ano ngayon? Kung naniwala ako sa Aquino, dahil sa Aquino, nakamit ko ang laya ko at karapatan ko sa bansa ko. Kayo, ano alam nyo? Ngayon na lang kayo, no? Ngayon na lang kayo. Tama yan, Limuel. Dapat lang naman, mahig ka sa mga Duterte. Dahil mo walang kwenta yan. No? Tama. Mostep, President Duterte. Totoo yan. Sipin nyo, ginamit pa ang pandemic, manakawan lang tayo ng gusto. DOH, PhilHealth. No? Ha? Dinantay sa lintik na mga kung ano-anong mga face mask, mga kung ano-ano pang inilalagay sa katawan na nakakairita, injection na, vaccine na, nakamamatay. Tingnan mo, Mariosep, ang daming kasalanan ni Duterte sa atin na dapat pagbayaran ng mga hudas na yan. Ewan ko ba, bakit hindi pa papasukin tong ICC at ibigay na reklamo doon? Wala raw eh. Hindi raw, wag na raw. Sabi ni Tumusolje ni Duterte, no, yung abogado ni Duterte. Wag na daw sila isali. Dahil dapat daw ibigay na lang sa kanilang investigasyon kay Duterte, wag na raw sa ICC. Tingnan yung mga hudas na yan. Tayo pa ba, sige para, tayo pa ba'y paglulukuhin ng mga yan? Di ba abogado yan ni Duterte? Ba't natin nagkakatiwala sa kanyang kasalanan ni Duterte? Ako, Mariosep. Ano ebidensya kinakata mo? Sampalin kita ng ebidensya dyan lang? Bakit? Sino ka, ha? Tama yan, manood ka sa akin. Dagdag ka rin. At bibirahin naman kita, lalo ng bibirahin, lalo na ang amo mo. No?